Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa channel ko. Ngayon medyo nagtataka kayo kung bakit kakaiba yung setup natin dahil nasa labas tayo. Ngayon pero kahit nasa labas tayo, tuloy-tuloy pa rin ang ating banatan kumbaga. Meron lang tayong pag-uusapan ngayon tungkol dito sa Ito medyo mainit na issue to kasi ito ay tungkol sa political dynasty. Matagal na tong issue na to pero hanggang ngayon medyo may mga kalituhan pa rin nangyayari. Ngayon magtataka kayo kung bakit mapapansin natin na ang mga tulpo ngayon ang parang gustong ipa-disqualified. Bakit kaya? Bakit parang ang mga tulpo ang pinag-iinitan nila ngayon? So hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi anim ang kumbaga gustong disqualified. Sino ba ang petition nito? Si Virgilio R. Garcia. Ito ay attorney. So bakit nga niya gustong petition ng mga tulpo? Alam niyo kung bakit? Kasi ito si Virgilio R. Garcia, attorney to Hindi ako sure kung na-disbar na to dahil meron siyang mga issue, mamaya pag-uusapan natin, pero makakalaban niya kasi si Ralph Tulfo doon sa sa 2nd district ng Quezon City. So syempre pag sinabi mong Tulfo, malakas talaga. Galawang na siya dito medyo galawang desperado na. Ang sabi pa nga, mamaya papanoorin din natin, ang sabi pa nga ni Sir Ben, pabor siya sa sa anti-political dynasty. Sabi dito sa Article 2 Section 26 of the 1987 Philippine Constitution state that the state shall guarantee equal access to opportunity for public service and prohibited political dynasty as may be defined by law. So batas na to. Ngayon, ang nakakapagtaka, bakit hindi na i-implement? So sino ba ang dapat gumalaw diyan, 'di ba? Tapos sabi dito, however, the Supreme Court has consistently ruled that the constitutional provision against political dynasty is not self-executing, meaning it requires an enabling law from Congress to be operational. So ano sa palagay nyo? Congress daw ang kailangan gumawa ng enabling law para mapatupad tong anti-political dynasty. So ang ibig sabihin, kung wala yung enabling law na sinasabi, hindi mapapatupad to. Ang problema kasi dito, hindi natin alam kung kung saan ba ano bang nasasakop nito, kung yung political law ba yung political dynasty ba doon lang sa, halimbawa, sa isang lugar lang, sa isang city lang. Kung lahat ng mga membro na ng pamilya ng sinasabi na politiko nandun lang, umiikot lang doon, yun lang ba? O saan pa bang posisyon? Kung pwede ba sa Congress o sa buong Pilipinas ba? Hindi natin masabi. Kaya ayan ang problema dyan. Hindi natin alam kung paano may implement to. Unang-una yung sa Congress, sa na lang, yung mga kongresista daming political dynasty dyan. Ang daming congressman, congresswoman. Sino magpapatupad yan? O kung sino ang mag-aasikaso niyang batas na yan para mapatupad yung anti-political dynasty. 'Di ba? Panoorin muna natin tong Ang mangyayari diyan, kung ang Congress ay hindi gagalaw, hindi matutupad talaga yan. Siyempre, ang sabi nga dun sa batas, kailangan gumawa yung Congress ng enabling law para mapatupad yung anti-political dynasty na yan. Ang tanong, sino kaya sa mga congressman ang magpupush nito? Diba sa kanila pa nga lang political dynasty na Pero malamang ang push nito, ang target na naman ito, malamang ang mga Duterte. Kasi syempre, unang-una, Pangulo Duterte, Vice President Sara Duterte, si Pulong, sino pa ba? Si Baste, o di ba? Halos lahat sila nasa politika. O baka mamaya kanila na ang punta nun.
Pero ang nakakapagtaka dito, bakit nilalahat nyo yung tulpo? Okay, pati yung issue nila sa sa ito, panoorin muna natin to para maintindihan natin. So close muna natin 'yan. Medyo mabagal lang tayo mga pare kasi hindi tayo nandun sa natin sa pwesto Kaya pagpasensyahan nyo na ha. Kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na sinampahan ng disqualification case ang kapwa senatorial candidates na sina CIS Representative Erwin Tulfo at kapatid nitong si Ben Tulfo. Damay din sa kaso ang tatlo pa nilang kamag-anak na sina CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City Representative Ralph Tulfo at former Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo. Kinasuhan ang mga ito dahil umano sa issue ng political dynasty. Ayun na nga yung Ralph na yun ang sinasabi natin na makakalaban ng Garcia. So wala, syempre Tulfo nga naman, yung sabi ko nga kanina, malakas ang Tulfo, kaya desperado na siya. Desperate move na siya para makaupo dun sa 2nd district, 'di ba? Natin bakit kung talagang yun lang ang trip niya, dapat hindi lang Tulfo ang targeted mo. Ang nagiging problema kasi dito nagkakaroon ng nagkakaroon ng sa palagay ko kasi yung si Rapi, si Erwin medyo mala-mala na yan kasi may mga naging issue yan, lalo si Erwin kasi nga yung sinasabi nila yung na hindi nga daw Pilipino itong mga to, hindi nga daw Filipino citizens. So yun dun sa part na yun medyo alanganin na nga tong si Erwin kasi ewan ko hindi ko alam kung paano niya aayusin yung na yun, yung issue na yun. Pero yun dapat kung dun lang sa kung sa kapatid niya lang may issue o dun lang sa masasabi natin na kay Erwin lang o kay Rapi lang, dapat doon lang kayo, hindi nyo idadama yung iba, lalong-lalo na si Sir Ben Tulfo. Ang tagal nang tumutulong sa mga niyan, sa mga Pilipino niyan. Kung tutuusin, dapat hindi natin tignan lang dahil sa apelyido pare-pareho na. Dahil sa porket pa Tulfo na ganun na sila pare-pareho. Hindi, magkakaiba yan. Porket hindi sinabi nating magkakapatid o magkakamag-anak pare-pareho na ng ugali. Meron yung iba. Pero para sa akin anyway, hindi ko naman binoto yan si si Rapi. Pero para sa akin ito, tatakbo ngayon to si Ben. Para sa akin okay to kasi unang-una siga, 'di ba? Tsaka may mga sinasabi siya na okay o kung hindi niya to pa rin yung mga pinangako niya, pwede natin siyang singilin. Tuloy muna natin to. At citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakatakdang i-raffle ang kaso sa dalawang dibisyon nito ngayong Martes. So ayun yan. Ito naman yung video ni Ben. Kung ako'y papalarin, lulobin ng pong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan. Tsaka ito political dynasty, para sa akin okay din pag maayos yung politiko hindi natin sinabing okay siya na okay sa lahat, hindi. Bigyan ko kayo ng example. Political dynasty kay Pangulong Duterte na lang. So kung tuloy-tuloy yung maayos na gobyerno, pwedeng gumanda yung pwedeng gumanda yung lugar. Ayun ang magandang part ayun ang magandang masasabi natin sa political dynasty. Pero pag mga kolokoy, pag mga sablay ang mga namumuno sa bayan, tapos pamilya nila nandun lahat, tapos wala naman sila nagawa, yun ang dapat nating
asikasuhin. Kung wala silang nagagawa, dapat palit. Doon ang pangit, doon naman pumapangit ng political dynasty dahil sa mga ganong bagay. Pero tingnan nyo, Duterte, sabihin na nating mga rebellia, di ba? Kahit papaano maganda yung pagiging yung takbo ng political dynasty ng mga yun yun lang ang ang para sa akin hindi ko naman sinabing talagang okay ang political dynasty. Okay siya pag magaling ang pinuno, pero pag sablay ang ay talagang hindi yun hindi yun okay. Kahit sa naman sige, tuloy natin to. Medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas na. Everybody's entitled to his opinion. Pero pabor ako sa anti-political dynasty. Di ba? Siya pabor sa anti, pero walang mangyayari diyan kung hindi nga magkakaroon ng enabling law. Hindi gagalaw ang Congress patungkol diyan sa issue na 'yan. Ngayon, doon sa sinasabing disqualification case sa amin, particular ako, si Ben Bitag Tulfo, hanggat hindi malinaw yung batas, hanggat hindi... Yun ang problema dyan yung batas kasi malabo Hindi natin ma-identify kung sino tinutukoy doon sa political dynasty. Kung yung city lang ba, o kung sa Congress, o kung sa buong Pilipinas. Hindi natin alam kung ano yung sakop ng batas na yon. Doon nagkakaproblema. Ang tanong diyan, papayag kaya yung mga Congress na maging kongresista sa political dynasty? Unang-una silang maraming kamag-anak diyan. Mabas yung sinasabing batas na magmumula sa Kongreso, Senado, maraming nag-attempt na rito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-implement. Tsaka bakit nyo ba bakit nyo ba tinatrabaho to? Especially ito si Sir Ben Kasi matagal na tong natulong pero ngayon lang to tatakbo sa politika. Ngayon lang to magpupolitika. Bakit parang ngayon nyo lang yan pinupush? Parang ngayon nyo lang yan pinapaingay dahil ba tatakbo to? Dahil ba medyo natatakot kayo sa mga tulpo? Hindi ko pinagtatanggol ang mga tulpo pero itong si Sir Ben kasi para sa akin maayos na na magiging public servant kasi unang-una dati pa tumutulong na sa bayan, tumutulong na sa mga Pilipino. Hindi pa nasa politiko wala pa sa politika yan pero natulong na. Siguro mas marami siyang may itutulong pag nakaupo na. Pero eto lang mga kababayan dapat kung ano yung sinabi niya o kung ano yung mga pinangako niya, sisingilin natin yan pag nanalo siya. Hindi po pwedeng puro lang salita. Hindi po pwede yun. Dapat kung ano yung sinabi mo, gawin mo syempre. Tingin ko naman magtatrabaho to. Siguro hindi pumakas At this point, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution. Sinuring namin yan, the state shall guarantee equal access to all opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So, para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Pero, entitled din naman yung kumuko. Ang problema parang medyo nagiging parang tinatrabaho nga Ang tanong, sino kaya ang nasa likod ng mga bagay na to? Unang-una, si Garcia kasi mapagkakatiwalaan ba natin yun? Credible ba siya? Pwede ba siyang magsalita ng mga mag-file ng disqualification ng ganyan? Babasahin ko lang sa inyo to. Ito kasi nakita lang natin to. Sana nandito pa? Ito, grave misconduct and disbarment
of Attorney Virgilio R. Garcia. Uy, bakit ganun? So, na-disbar na pala siya. Hindi tayo sure dito, di umano to, alleged lang to. So, na-disbar pala si Sir. Bakit? Responded Attorney Virgilio R. Garcia was found guilty of grave misconduct for notarizing a falsified deed of donation. Ibig sabihin, nagnotaryo siya ng peking donasyon. Correct me if I'm wrong, mga pare, mga banateros, pero ito yung nakasulat dito sa jur.com.ph. So the Supreme Court emphasized that a notary public who acknowledge a forged document undetermined the integrity of the legal profession. Excuse me. So, meron pala siyang kaso. So, hindi ko alam kung disbar na talaga siya o na-suspend lang allegedly. So, ang sabi dito, ito yung consequence. The consequence of his action, Attorney Garcia was disbarred and his name was removed from the role of attorney. So, bakit siya, unang-una, alam naman natin na malakas nga ang Tulfo, ang kalaban niya, si Ralph. So, ginawa niya yun. Nag-file siya ng ganun. Pero, kung mayroon kang issue na ganyan, bakit mo gagawin yan? Bakit ka magpa-file ng ganun? So, dito na pumapasok yung desperadong galawan. Kasi nga, alam niyang hindi siya mananalo, wala na. Nagagawa na ako ng ibang paraan para may makaupo ako. Ang problema, naapektuhan tong ibang mga Tulfo. Lalong-lalo na to si Sir Ben. Naaapektuhan dahil sa mga ganyang bagay. Ang tanong, sino bang sinong nasa likod ng mga yan? Well, hindi natin alam kung sino, pero palagay ko tinatrabaho na talaga din ang mga Tulfo. Pero eto lang hindi tayo makatulpo Hindi tayo makatulpo. Hindi natin, pag sinabi nating Tulfonatics, lahat ng Tulfo okay sa atin. Ito ang tignan natin mga pare. Hindi porket okay yung isa okay na. Hindi okay yung isa, lahat okay na. Hindi yan pare-pareho. Magkakaiba ang ugali ng mga magkakapatid. Kapatid ko nga, iba yung ugali yung ibang magkakapatid dyan, nag-aaway-away dahil magkaiba ang ugali. Yung iba, sinasabi, ba't kapatid mo mabait? Ikaw hindi. So, isipin natin mga pare na hindi porket Tulfo to, Ben Tulfo, ganun na, parehas na siya ng mga kapatid niya. Hindi, ilayo natin yun. Ilawakan natin yung isip natin na mag-research tayo. Hindi lang narinig natin. Ayun na naman tayo Diyan na naman darating yung mga kuro-kuro na style natin. Narinig natin, di ba? Na bibigyan ng gold. Magkakaroon ng gold. Pag naging presidente si Marcos, yung gold makukuha na at maaahon na ang Pilipinas. Ano nangyari sa mga kuro-kuro na yan? Wala. O diba, nga tayo, 20 pesos na bigas, diba? Ang gawin natin mga kababayan, i-research natin yung taong trip natin o yung gusto nating iboto. Doon tayo bumase. Maglaan tayo ng oras, hindi lang dahil lang masikat yung pangalan, dahil lang Tulfo, hindi. I-research natin kung ano mismo katangian ng tao na to, especially itong si Ben Tulfo. I-research nyo. 1992 tumutulong na yan alam ko pa sa yan nasa may video ako niyan kung panoorin niyo diyan sa YouTube ko. 1992 nag-i-start na yan sila na tumulong sa bayan hanggang sa naging bitag nga yan. Bitag ang pinakamatagal na programa ng public servant na hindi politiko. Bitag. Tsaka
etong si Sir Ben Tulfo, hindi ito yung sa pag ano lang, yung for content lang, yung sikat yung content material yung tutulungan mo kaya mo i-video. Hindi, kahit sino yan, kahit nga hindi kilala, kahit mahirap, mayaman, tinutulungan ito. Naalala nyo nga yung siga doon sa ano, 'di ba? Talaga, tsaka ito, talagang pumupunta sa masasabi natin na bumababa talaga sa ground. Yan ang kailangan natin, yung alam yung nasa ground, alam yung nararamdaman ng bawat Pilipino. Hindi yung mga sosyal. Huwag yung mga sosyal. Walang mangyayari sa atin kung puro ganyan na lang. Ako, straight PDP, wala tayong masasabi diyan. PDP talaga tayo lahat. Simula kay basta lahat ng nandoon sa PDP, siyam yun eh. So meron pang 3. Para sa akin ito i-consider ko to na sumama sa sa 12 na iboboto ko. Kayo kung para sa akin lang to kayo kung gusto nyo gusto nyo rin to, edi pwede nyo i-research. Wag lang kayo makinig sa mga pangapare, wag lang kayo makinig sa sinasabi ko o sinasabi namin mga banateros. Mag-research din kayo sa sarili nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Magkaroon tayo ng oras para dyan sa mga bagay na yan. Kontra sa mga dynasty or being accused. Siguro dito sa parting to, dahil total, kung ako'y papalarin, lolobe ng Pong May Kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin. Yan maganda. Dapat, sir pag nanalo ka, aanuhin namin yan, sisingilin namin yan. Namin yan sa'yo, ipapaalala namin yan sa'yo. Kaya kung ano yung sinabi niya, ayun ang aanuhin natin, yun ang sisingilin natin sa kanya. Natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas na. Till then, ito ang nangyayari ngayon. Kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang interpretasyon. May mga dalubhasa nagsasabi, kulang. Mahina yung batas. So, ako naman, patuloy lang ako sa aking ginagawa. At sa aming ginagawan, advocacy namin, ilalaban namin, hindi namin iiwan. Yung mga maliliit na napapabayaan, walang boses, walang mga mukha. Sila yung inaabuso. Sila yung mga pinagsasamantalahan, niloloko at pinababayaan. Sila yung walang boses. Doon ako nakatuon ng pansin. Yun, gano'n, di ba? Ganyan dapat. Tapos, meron pa siyang hamon dyan eh. Meron pa siyang hamon na sinasabi nyo na hindi ako Pilipino. Sige, samahan ko kayo. Puntahan natin kung saan. Papatunayan ko sa inyo. Hindi ako natatakot. So, doon pa lang sa part na yun, talagang matapang. Nasigurado siya na Pilipino siya. Sa issue ni Erwin Tulfo, medyo na tayo doon. Ang nagiging problema nga, porket may issue yung isang Tulfo, kinakabit na sa lahat ng Tulfo. Wag tayong maging ganon. Wag tayong makinig sa mga kuro-kuro na naman, sa mga sabi-sabi. Kailangan tayo mismo sa sarili natin, tayo ang gumawa ng paraan. Magsimula ka sa sarili mo. Kung ano yung kailangan mong gawin para sa bayan, simulan mo mismo sa sarili mo. Huwag ka lang basta sumabay doon sa uso. Sinabi ko na yan dati sa mga video ko. Huwag tayong sasabay lang sa mga dahil uso, dahil sikat. 'Di ba? Ano nangyari? Excuse me. Ano nangyari? Uso si Marcos, sikat si Marcos. O sinabayan natin. Ano nangyari? Sisi kayo, 31 million. 32 million na Pilipino. 'Di ba? Nabudol kayo lahat eh. Nagpapaniwala kayo sa mga sabi-sabi, sa mga ginto, sa 20 pesos na bigas. Anong nangyayari kay Marcos ngayon? 'Di ba? Yung sinabi niya noon, kinokontra niya ngayon. So ito lang iiwan ko sa inyo mga kababayan. Para sa akin, itong mga bagay na to
political move lang to ng mga kalaban. Malakas ang Tulfo, hindi natin maipagkakaila na malakas talaga sila. Syempre, yung iba dyan, gagawa ng paraan para gurgurin tong mga Tulfo na to. Pabayaan na natin yung ibang Tulfo. Para sa akin, itong si Ben Tulfo, medyo, ito lang ang okay para sa akin. Kumpara dun sa dalawa, medyo yung dalawa para kinain na ng sistema Pero itong si Sir Ben, ibahin natin to. Matagal na tong bitag, matagal na tong sikat, matagal na tong tumutulong sa bayan. Pero bakit ngayon lang siya bakit ngayon lang siya, kung noon pa siya sikat, kung noon pa siya tumakbo, siguro nanalo na to. Pero bakit ngayon lang siya tatakbo? Siguro may mga bagay na hindi natin alam patungkol sa kanya. Di pa naman natin to nakikita o nakakausap ng talagang matagalan o personal. Siguro may mga rason siya May mga rason siya sa buhay niya. Kaya bakit siya tatakbo ng tutusin? Kahit hindi na siya tumutulong naman na siya. 'Di ba? Tumutulong na siya kahit anong, pwede ka naman tumulong kahit hindi ka tatakbo Pero iba rin kasi yung nasa Senado ka. Talagang medyo malakas ang influence mo para magtumulong o mas maihatid yung tulong sa mga mamamayan. At isa pa, may magagawa siya sa Senado para magka-contribute sa mga batas na dapat na kailangan ng ating bansa. Alam nyo kung bakit? Kasi matagal na nilang alam yung kalakaran o yung nangyayari nangyayari doon sa mga taong nasa baba. Alam niya yung reklamo ng mga yon. So pwede doon siya kumuha ng inspirasyon para gumawa ng batas para sa Pilipino, 'di ba? Yun ang advantage niyang yun ang advantage niya ni Mr. Ben Tulfo. And mga kababayan, ayun lang, hanggang dito na lang muna ang ating video at pagpasensyahan nyo na yung quality ng aking camera. Bawi ako next time, pero pipilitin pa rin nating mag-video at ibalita yung mga tunay na kaya dapat yung marinig at hindi yung mga fake news na balita ng mga mainstream media. Again, ako nga pala si Paring RJ at maraming salamat po. Ingat po kayong lahat at God bless you all. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili